before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Announcement po, December 14. Ba? 14 ba yung Sunday na yan? December 14 po ay Christmas party natin. Ayan. Alas 5 ng hapon. Ano po, hopefully makapag-start na tayo ng 5:30. Hindi hopefully, we will start at 5:30. Pero call time natin, 5. Tama ba yung na-announce ko? Mayroon po tayong, yung pong pagkain natin ay yung pong dati natin ginagawa, mayroon pong per department na collection. Ano po, ang men meron, ang WM meron, ang youth meron, tapos meron din po ang church. Ano po, so, ibig sabihin, manggagaling sa pondo ng church. Tapos meron din tayong raffle. Ano po, yung paraffle po natin ay yung gusto pong anong tawag dito? Voluntary contribution. Ano, parang meron na tayong yung mga nag-pledge po, nasa magkano na? Nasa 13. Meron ng mga pledges, initial pledges po ay nasa 13,000. Pero palagay ko po, habot pa yan ng 30. Kasi wala pa yung iba, hindi pa nag-pledge. Ano? So initial pledges po yon at meron ng mga nagbigay. Ano po? May nag-pledge ng 1,000, may nag-pledge ng 2,000. Ano po? So yun po ipaparaffle natin. Hindi cash, kundi mga goods. Ano po? So ayan. At required po tayong pumunta lahat. Ano po?
Usually, ang ano po natin, ang Christmas party natin ay nasa bandang 19, 20, 21, ano po. Pero marami ang wala ng 19. Ay, marami ang wala ng 21, ano po. Ah, hindi na sila pupwede dun po sa mga dates na yon. Kaya we have decided na mag-move tayo ng konti upang at least mas marami po yung makadalo. Ano po. Ayan. Nagpapatuloy po yung ating mga gawain. Pag Monday, meron po tayong online discipleship. Pagkatapos, kapag Friday, meron po tayong prayer meeting dito. Ayan. Pagpatuloy po natin, panalangin na tayo po ay makapagbukas ng mga gawain, ano po, ng mga Bible studies sa mga barangay at makapag-pioneer ng mga churches. Pag-pray po natin yan. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Matthew chapter 6, verse 24. Matthew chapter 6, verse 24. Ang sabi po sa NIV ay ganito, "No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money." Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na inyo pong ibinigay upang kami ay makasamba, makapagpuri, makarinig, Panginoon, ng inyong mga salita. Kami ay mapanuto o tumanggap ng instruction or even inspiration from your word. Inihiling namin, O Diyos, ang inyo pong pangunguna, pagpapala sa bawat isa sa amin as we continue to listen to your word. Inihiling namin na maipangharal ito ng tama, ng naayon sa iyong kalooban, at kami po, O Diyos, na makikinig ay magkaroon ng bukas na puso upang tanggapin ang mga ito at ipamuhay, Panginoon. Dalangin namin na kami, O Diyos, ay maging bukas sa iyong mga salita, bukas ang puso upang maturuan ng mga ito. Salamat po. Kami ay umaasa ng mga bagay na iyong gagawin, O Diyos, sa aming mga buhay, higit pa po sa aming mga inaasahan. Salamat. Ang karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. In Jesus' name. Amen. Nagpapatuloy po ang celebrate natin o pag-honor, ano po, doon po sa kapag November ay ito po ay sineselebrate ng Stewardship Month. Ano po? Ang pangangaral po ay ang outline is nothing acknowledged sa ating ADS. Ano po? The outline is from him. Sa ating Christian spirituality, money is never just money. Pag pinag-uusapan pera, parang hindi tayo at ease. Ano? It is a spiritual tool, ang pera. It is also a heart indicator para sa isang mananampalataya. Saan ba nakalin ang kanyang puso? And it is also a discipleship issue. Ang salita po ng Diyos ay nagsasalita patungkol po sa money more than almost any other topic. Because how we handle money, it would shape or it shapes who we become. Na po. 16 out of the 38 parables of Jesus deals about money. 16 out of 38. Dami, ano?
So, ibig sabihin, mahalaga ito. Ang New Testament po, it discusses money several times, more than the topics of heaven and hell combined. Mahalaga. Ano po? 4 times more is said about money. Palagay niyo po, 4 times is said. More than prayer. More than prayer. 500 verses about faith and prayer compared to 2,000 verses about money. Ayan, mahalaga, ano po? At kagaya ng nabanggit ko, kung minsan tayo po sa church, on my part, kung minsan, ano po, ay, kumbaga, madalas I shy away from preaching about money. Pero, ito po kasi ay patungkol sa stewardship. Ano ba yung stewardship? Ang stewardship po ay yung tayo ay nagiging mabuting katiwala doon po sa mga ibinigay ng Diyos o ipinagkatiwala ng Diyos. Hindi po tayo ang may-ari as we will know mamaya. We do not own anything. They are just the things that we have, the money that we have, even our very life, ay ipinagtiwala lang ng Panginoon. Ano po? Ang sabi po ng ating text, no one can serve 2 masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Mammon. Bakit kaya mahalaga ang pera sa pananampalataya? Pwede bang i-connecta yon? Kasi madalas isip natin, hindi connected dyan. Ano po? Why money matters to faith? Una po, kasi money reveals the heart. Money reveals the heart. Si Jesus po nagturo na ang pera, it is a spiritual mirror. Tingnan po ninyo, ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan ba yung pinapahalagahan natin? Pinapahalagahan ba natin ang mga bagay ng mundong ito more than sa mga bagay na espiritual? Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mga bagay na espiritual, bagamat hindi po yan nakikita, they are just as parang truth yan. Ano po? Nandyan yan. Hindi mo lang nakikita. Ano po? Pero tayo, siyempre, dahil nakikita natin, tangible, nararamdaman natin, ano po, iyon yung reality natin. Kasi nakikita, nararamdaman, ano po. Pero yung mga bagay na nakikita, ang sabi po ng Biblia, iyan yung mga bagay na eternal. At dapat nating pahalagahan yung mga bagay na eternal. Ano po? Dapat nandun yung puso natin. Dapat yung treasure natin ay nandun sa mga bagay patungkol sa Diyos. Kasi kung ang mas pinapahalagahan natin ay yung mga bagay ng mundong ito, in our case, sa mga pinag-uusapan natin ngayon, ano po, about treasure or about money, ang sabi po ng 6:21, where your treasure is, there your heart will be also. Kung paano po tayo mag-spend or gumastos, kung paano tayo magkaloob, do we give generously or do we give reluctantly? O kaya kung minsan ayaw nating magkaloob, ano po? How we spend, how we give, how we save, or even how we cling to the things of this world or money reveals what we truly value. Ano ba ang mahalaga sa atin? Ano ba ang pinapahalagahan natin? Ano po?
Ang pera, ini-expose niya kung saan yung ating pagtitiwala. Sa Diyos ba tayo nagtitiwala o dun sa mga bagay na tayo ay mayroon? Ano po, kung meron tayong maraming pera sa bangko, ano po, yung tiwala natin ay doon. O doon sa yung sa merong tayong, nandun tayo sa kawalan. Ano po, nawawala yung parang hindi tayo at ease. Ano po, money exposes our trust. Saan ba yung ating pagtitiwala? Sa Diyos ba? O sa mga bagay na ating tinatangkilik? Money exposes our priorities. Ano ang priority natin? Ang Diyos ba ang priority natin? Sa ating pang-araw-araw na ginagawa, sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, tayo po ay tatayo ng maaga, magbibigay ng focus sa ating trabaho, ano po, upang tayo ay makapag-provide para sa ating pamilya. Tama po yun. Pero ang Diyos ba ang una sa higit pa po doon? Is God our priority? O nakakalimutan natin ang Diyos dahil kung minsan o madalas ang priority natin ay ang mag-provide. At yun ay napaprioritize natin parati yung pera. Sabi ko nga po, wala pong masama yung tayo ay maging responsible. Ano po, tinuturo po ng Biblia yan. Pero wag nating kakalimutan ang priority natin, ang Diyos. Amen. Ang pera, it exposes our loyalty. Kanino ba ang loyalty natin? Alam po ninyo, at the end of the day, ito naman, alam natin bilang mga mananampalataya, maubos ang lakas natin. Ano po? By the way, let's continue to pray for yung mga kapatid natin na nasa ospital, mga kamag-anak, ano po, na nasa ospital, mga kapatid natin. Money exposes our loyalties. Kanino ba tayo naglilingkod at nagtatapat? Ano po? Money money in hand is a tool. Pwede nating magamit. Ano po? Magamit upang tayo ay mamuhay na hindi nahihirapan. At least kung nandirito tayo, mamuhay tayo ng komportable. Pwede naman. Money in your hand is a tool. Tool para iyan po ay gamitin natin upang i-advance ang kaharian ng Diyos. Halimbawa, tayo po dito ay na-enjoy natin yung kahit umuulan, safe tayo sa weather. Ano po? Meron tayong kahit maliit lang, meron tayong church building na ganito. Kapag mainit, sabi ko noon, di ba, pangarap natin na kahit na mainit, tayo ay naka-Amerikana. Dito, noon. Ano po? Kasi mainit. Pero dito na. Ano po? It's because of those na nauna po sa atin, they have invested their lives or even una ang kanilang buhay at nag-invest po sila doon sa mga pwedeng magtagal at i-advance ang kaharian ng Diyos. Ano po? Meron ng mga nagsakripisyo na nauna po sa atin. Ano po? Yung mga ginamit ng Diyos upang ang iglesia, ano po? Or even missionaries, ano po? Na pumunta sa mga lugar na delikado at merong mga nakakilala sa Panginoon. Ano po? Money is a tool. Money is in your hand is a tool, but money in your heart is a poison. Kasi sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil.
Love. Ibig sabihin, dito yan, nanggaling, no? Love of money. Your money in your heart. It's not a tool, it's a poison. Kasi sabi niya, kung tutuloy po natin, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Isinapuso nila, ang mahal nila, ang minahal nila ang pera, doon sa second part, sabi niya, some people eager for money, ang focus nila ay maging mayaman, marahil. They have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. It reveals the heart of the person. How we deal with it. Pangalawa po, money tests our trust in God. Maipapakita natin kung paano tayo nagtitiwala sa Diyos sa panahon ng kawalan at hindi lamang sa panahon ng kawalan, kundi sa panahon na tayo po ay masagana. Hindi ba? Pati sa kasaganaan kung minsan. Kapag masagana na ba tayo? Ang Diyos pa rin ba ang pinagtitiwalaan natin? Noon po, merong mga sabihan, mga sinasabi nila dito sa Kapampangan, ganito po ang sinasabi nila. O handyang yak manalangin, mangan kwe. Kahit hindi raw siya mananalangin, kakain siya. Totoo naman, di ba? Yung iba hindi nananalangin. Yung iba nga hindi naniniwala sa Diyos. Pero saan ba yung ating pagtitiwala, bilang mananampalataya? It tests our trust. Ang sabi po doon sa Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So tingnan natin, ang context pala dito sa Hebrews 13:5 ay, nung sinabi ng Diyos na never will I leave you, never will I forsake you, of course, ito po ay kinote sa Old Testament. Pero dito sa Hebrews 13:5, kinokonekta niya ang never will I leave you, never will I forsake you, doon po sa pagtulong ng Diyos, pagpo-provide ng Diyos. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Iuna natin siya, hindi tayo iiwan ng Diyos. Iuna na ang Diyos. Mahalin ng Diyos. Hindi yung pera. Keep your lives free from the love of money. Kapag ang isang mananampalataya po ay nagbibigay na generously. Do we give generously? When believers give generously, when believers tithe, when believers make sacrificial choices, they are declaring in their lives, ito. Anong dinideclare nila? God is the provider. Hindi sila natatakot na magkaloob generously, hindi sila matatakot na mag-tithe, hindi sila matatakot na to make sacrificial choices because they believe God will provide. At ang katotohanan po ay ito. Kung tayo naniniwala sa salita ng Diyos, gagawin natin ito. Give. Kasi sabi ng salita ng Diyos, give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Bakit hindi natin paniwalaan ito? Ang kaisipan natin kung minsan ay ganito. Sana wala sa atin. Kapag tayo nagbigay, nawawalan tayo. Pero hindi sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi sabi niya, magbigay ka, ibabalik sa'yo. Paano babalik? Siksik, liglig at tumaapaw. Paano ba yung siksik? Press down, shaken, together, at umaapaw.
ano po, ibabalik ng Diyos. At kung tayo naniniwala sa salita ng Diyos, di gawin natin. At naniniwala tayo na ibabalik ng Diyos po yan. Ano po? God is your provider. Kapag tayo nagkakaloob generously, we tithe, we make sacrificial choices, we are declaring God is our provider. Pangalawa po, security comes from Him. Pinaniniwalaan natin na ang security natin ang Diyos. At totoo naman ang security natin ng Diyos. Hindi po sa wealth. Tingnan po ninyo. Sa atin pong panahon ngayon, ang daming issues about graft and corruption. At hindi po hundreds of millions ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po, billions of pesos. In a span of how many years? Ano po? Malalaking mga pera. Ano po? Marahil iniisip nila ay secured sila. Ano po? Pero makikita ba natin ngayon, secured ba talaga kapag maraming pera? Bakit mayroong ngayon, mga hindi ko magamit yung word na threat, pero yung bang, I don't know the term, yung, paano sila, yung, marami silang pera, marami silang, ngayon mayroong pagkakataon, baka makulong sila. Ano? Security ba yun? Tayo, ang security talaga ay galing sa Diyos. Ang katotohanan kapag ang pinag-uusapan natin ay about eternity, hindi lamang dito, ang talagang security natin ng Diyos. Tayo po ay aalis sa mundong ito, wala. Wala tayong dadalihin. Tama? Sinabi po ni Job yan Ang sabi ni Job, nawala na nga lahat sa kanya. Ano po, di ba? Ubos. Naubos. Mayroon siyang maraming mga ari-arian, animals, cows, sheep, cattle, goats. Mga anak niya, ano po, in just one day, ma-overwhelm ka sa pangyayari sa buhay po niya. In just one day, naubos siya. He's very rich and he has his family. And in an instant, wala lahat. Tapos, ano po yung sabi niya? God has given, God has taken away. Blessed be the name of the Lord. God has given, God has taken away. At tapos sabi niya, dumating akong wala. I came naked. I will depart naked. Ibig sabihin, wala. Meron ba tayong dadalhin? Wala naman. Ang dadalhin lang po natin doon ang ating pananampalataya kay Jesus. Kapag tayo harap sa Kanya, yun lang ang security natin, ang ating pananampalataya kay Jesus. Ang security natin ay si Jesus. Not the things that we have or not the money that we have in the bank. Pinapakita po when we give generously, when we tithe, when we have sacrificial choices for God, sinasabi natin na ang pananampalataya natin ay higit kaysa doon sa takot. Faith over fear. Diba? Parati na naririnig ngayon yan. Faith over. At tama po yun. Dapat nandun yung ating pananampalataya sa Diyos.
At dahil sa pananampalataya na yan, ma-overcome natin yung fear. Alam po ninyo, mayroong panahon ng Diyos na tayo po ay pagpalain. Kung minsan tayo po ay dumadaan doon sa kawalan, at kung minsan hindi lamang kawalan, zero. Pag wala, zero, di ba? Pero kung minsan di lamang zero, kung minsan negative. Meron pa tayong utang. Pero wag nating i-practice yung parating mangutang. Mga panahon na tayo alam natin, kung babalikan natin, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi po magkukulang. At marami sa atin marahil makapagpapatotoo that the Lord is faithful. Ako po makapagpapatotoo na ang Diyos ay tapat, hindi magkukulang at hindi tayo pababayaan. Kahit sa ang pinag-uusapan ay finances. Mayroong dumadaan sa kawalan. Pero pag panahon na tayo po pinagpala ng Diyos at hindi tayo nahihirapan, dapat magbigay tayo ng kapurihan at ng karangalan sa Kanya. Huwag nating kakalimutan ang Diyos sa mga panahon na tayo po ay pinagpala niya. Alam po ninyo, pinaalala ng Diyos sa mga Israelita bago po sila pumasok sa promised land. And sabi niya, do not forget the Lord your God. Kapag nandun na kayo sa promised land, kapag kayo ay nakahiga na sa inyong mga vineyard, na namumunga ang inyong mga vineyard na mga malalaki at mga matatamis na mga hubas, ibig sabihin, matatagumpay na kayo. Huwag mong kakalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng kakayahan upang i-produce ang mga yan. Ang problema, nakalimutan nila ang Diyos. Ano po? Money tests our trust in God. Magtiwala tayo sa panahon na wala, magtatapat po ang Diyos. Pero sabi nila kung minsan, mas mahirap na test kapag masagana tayo. Because there is a tendency to forget the one who gave all that to you. Sana pumasa tayo sa panahon ng kawalan at sa panahon ng kasaganaan. Money tests our trust in God. Money enables kingdom participation. Sinabi po natin kanina na ang pera, it can be a tool. Money can become a kingdom tool. Bahagi upang tayo ay makibahagi to join in God's work in the world. Tayo po ay tinawag ng Diyos to go and make disciples. Tayo kung minsan ay hindi po makakago with ourselves. Ibig ko sabihin, hindi tayo ang tinawag upang pumunta doon. Kung minsan naman, dahil hindi tayo tinawag, wala tayong tapang upang tayo po ay pumunta doon. Naisip pa lang natin, yung hindi komportable o kaya yung hirap na nasa mission field. Halimbawa sa Mindanao, halimbawa sa Pakistan. Meron ba pupuntang mga missionary? Meron po. Halimbawa sa China, sa Nigeria, sa India. Meron bang pumupunta doon na mga Pilipino, kagaya po natin, na missionary? Meron. Gusto niyo po bang pumunta doon? Palagay ko ayaw ninyo kasi unang-una, hindi kayo tinawag doon. Tinawag kayo dito. Hindi kayo tinawag doon. Pero pwede na tayo po ay maging kabahagi doon sa mga gawaing yon. 50 pesos lang kada buwan. Meron tayong one missions giving. At yan ay dadalhin natin, papadala natin upang
matulungan ang mga nagmimisyon. Ano po? Binanggit ko na rin nung nakaraan, meron tayong tinutulungan na missionary. Sana maragdagan natin yung binibigay natin sa kanya. Siguro ilang taon na nating sinusuportahan si Pastora Juliet. Ano po? Sana maragdagan natin. Una ay 1,000 a month lang, tapos naging 1,500. Marahil sa 2026, yung gustong makibahagi, ano po, i-approach po ninyo yung mga kumukolekta sa youth, si Sister Apple, sa WM, si Sister Mylene, sa lalaki, men, si Brother Erwin. Tama ba? O si Sister Reds yun? Yung kay Pastora Juliet, kay Sister Reds, no? Ano po? 100. Every month, nagpapadala po yan. Gawin nating 2,000 siguro. Pero what's the point? Ano po? It enables us to participate in the advancement of the kingdom of God. Ang sabi po ng Philippians 1, 3-5, I thank my God every time I remember you. I-feel po natin ang sulat ni Paul, ano? And let us read between the lines para makita natin kung ano yung damdamin ni Paul sa sulat niyang ito nung pinapasalamatan niya yung mga naging kabahagi ng kanyang ministeryo. Tingnan po natin. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Mararamdaman mo sa kanyang sulat yung kanyang profound gratitude. Ano? Bakit siya nagpapasalamat sa mga ito? At siya ay nagagalak. Ano po? Dahil sa pagtulong nila, sabi niya, your partnership in the gospel. Ano ba yung partnership nila? Ang partnership po nila ay yung pagtulong. Ano? Sabi niya, again and again, kayo ay nagpadala ng tulong sa akin. Ano po? Hindi sila nagmimisyon kagaya ni Paul o nag-pioneer ng mga churches, but they were part of the ministry of Paul. Ano po? Nagpapasalamat po. Nandun yung immense gratitude, profound gratitude to the church at Philippi for their partnership in the ministry. Time and time again, the Philippian church sends their support to continue on the ministry. Nagpapatuloy po ang ministry natin. It's because many, or majority if not all, ay nagbibigay po, nagkakaloob generously, nagbibigay sacrificially sa Diyos sa pamamagitan ng church na ito. Maraming salamat po. Ang Diyos ang may alam ng inyong mga sacrifices. Ang Diyos ang may alam ng inyong generous giving. Kasi hindi nyo naman pinapakita na, Pastor, nagbibigay ako. Hindi nyo naman pinapakita. Kasi yun talaga yung heart ng generous giving. Minsan hindi na nakikita. Pero ang Diyos kita po yan. Amen. Our financial resources can support churches and ministries. Do we have ministries? Yes, we have mga churches. Ano po? And we're looking forward na tayo po ay parte ng MM33. We will be pioneering churches. Kasi ang mga churches po, kaya tayo magpa-pioneer ng mga churches, kasi ang church, maaalagaan po niya yung mga kaluluwa na maliligtas. Ano po? Our financial resources can support churches and ministries. Kapag tayo ay nandun na sa kalagayan na pwede tayong lumabas, ano po? We will care for the poor, not only dito po sa ating
congregation, but also outside. Ang mga financial resources can fund church planting and missions, and also build Christian communities. It enables us to participate in the kingdom of God. Hindi po natin magagawa lahat kasi tayo ay hindi naman tinawag na magpastor, hindi tinawag na maging missionary. But we can all be part of the ministry. Ano po? Through our generous giving. Ano po? Alam naman natin when we give nga, yung sinabi natin kanina, God can give it back. Number 4, money can become a spiritual competitor. Kasi tingnan po ninyo yung binasa natin kanina, you cannot serve both God and mammon. Ibig sabihin, you decide, sino ba ang paglilingkuran mo? Ang Diyos gusto mong paglingkuran, you cannot serve money, sabi niya. You cannot serve God. You cannot serve God and mammon. Jesus warned that money is one of the chief rivals to God in a person's life. Kasi, mayroon ngang Kasi, nagiging idol ang pera because it promises security. Ang isang tao, tingnan natin ang isang tao, mararamdaman niya, secured siya kung marami siyang pera. As compared to a person na wala. Pag hindi sila mananampalataya. Pero pag mananampalataya tayo, dapat ang security natin ang Diyos. Amen po ba? Binanggit ko na yung mga argumento po kanina, walang kasiguraduhan. Sa konteksto po natin sa Pilipinas, kahit mag-ipon tayo ng marami, kapag nagkasakit tayo, malamang-lamang, lalong-lalo kung wala tayong mga insurance, card, maubos. Si Pastor Nel, yung pong kanyang tatay ay mayroong cancer. And in just a few weeks, ng pagpapagamot. Magkano, Pastor Nel? 800,000. Few weeks. Siyempre, mayroong mga ibang mga paraan, pero 800,000. Saan mo kukunin nyo? Tayo po, wala namang mga multimillionaire. Meron ba? Baka nagkakamali ako. Baka merong mga multimillionaire dito. Secret lang kayo. No? Ang security po natin ang Diyos. Maubos po kung ano yung meron tayo. Pero hanapin natin ang ating security sa Diyos. Isama po ninyo sa prayer ninyo yung pong si Sister Idarang Mirna po, yung pong hindi nakakakilala sa kanya, parati pong nakaupo sa likod. Nasa hospital pa siya, Lenin, Nasa hospital pa po siya. Sama po ninyo sa prayer. Yung nanay po ni Sister Malu,
She's in ICU today. Kasama po sa prayer. Yung pong anak ni Brother Edwin, meron po siyang bakterya sa tiyan. Ano po? Nasa ospital din. Tayo po bilang mga mananampalataya pwedeng dumaan po sa mga ganyang kalagayan. But our security is Jesus. Amen. Money can easily become an idol because it promises security, it promises power. Totoo kaya, halimbawa sa magkakapatid, totoo kaya ito, Filipino context, ang pinakamayaman siya yung pinakamakapangyarihan. Sa Filipino context. Siya yung, hindi makapangyarihan, siya yung parating may say. Kahit lang sa mga reunion sa mga magkakaklase. Ano po, pag may reunion, yung mga merong mamahaling sasakyan, sila yung mga merong say. O kaya, kung sasabihin nila, kung sila mga merong idea, yun yung malamang-lamang tatanggapin na idea. Kaysa doon sa mga wala, na napilitan lang pumunta kahit nahihiyang pumunta. Napilitan lang. Ano po? Kung minsan, sa mga reunion na ganyan, kahit na kahit talagang concerned sila, no? Yung talagang magkakaklase kayo, magkakaibigan, pero wala kang, hindi ka ganun kayaman, parang, ano ka rin, mararamdaman mo rin yung parang, di ba? Money can easily become an idol because it promises power. It promises comfort. Talagang mabubuhay ka komportable ano po pag meron pera. It promises identity. Halimbawa, kapag alam na alam nila mayaman ka sa community, pagdating mo pa lang, nandito siya. Iba yung dating mo sa kanila, sa mga tao. Identity. Pero tayo po, ang security natin, si Jesus Christ. Ano po, ang comfort natin, sa puso natin, ang Panginoong Yesus pa rin. Ang identity natin ay si Jesus pa rin. Ang kapangyarihan natin ay ang kapangyarihan upang mamuhay ng nayon sa kanyang kagustuhan. Hindi po ang pera. Amen. God is not concerned with how much money you have. Ano po? Money in your hand is a tool, but money in your heart is a poison. Yan. Money can become a spiritual competitor. Ibig sabihin, parati nating piliin ang Diyos. Bilang mga mananampalataya, piliin natin si Jesus. Siyang security natin, siya yung kapangyarihan natin, siyang comfort natin, siyang identity. Our identity should be in Christ. Hindi po sa mundong ito. Hindi po sa kung ano ang meron tayo. Number 5 po, money is a stewardship, not ownership. Tinanong ko po kayo kanina, meron ba tayong dadalhin? Ultimately, we have nothing. Even your very life. Even yung pong aking hininga, ay hindi ko po pagmamayari ang aking hininga. Same is true sa inyo. Even yung hininga po natin ay hindi natin pagmamayari. Ang sabi po ng salita ng Diyos, that God owns everything. Ang sabi po ng Psalm 24, the earth is the Lord's and everything in it. At ang sabi ni Job, dumating akong wala, aalis akong wala. I don't have any, I do not own anything. Tayo po ay mga katiwala lamang.
Mga managers, doon po sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Ano po? Sasabihin natin marami, Pastor, meron akong katunayan na akin na nga ang lupa na yan. Nakapangalan sa akin. Kapag namatay ka, yung anak mo o kaya yung apo mo, paalis din ang pangalan mo dyan. Paalis din niya. Paalis din ako sa pangalan ng mga kung ano ang meron ako. Si Sheik, sabi ni Pen, pag nawala na raw ako, sa kanya raw yung aking motor. O Sheik, kaya kahit ang motor, nagbibiruan lang po. Of course, ayaw nila akong maano yan. Pero naintindihan ko naman yun, nagbibiruan lang. Sa kanya raw yung motor ko. Sira yung plasher niya, hindi man nalilinis yan. Kada 3 taon lang malinis yan. Kung hindi lang maiparada doon sa harapan ni na Brother Roland, at si Brother Roland, makita niya, marumi yung aking motor, lilinisin niya. Siguro nasa isip niya, Pastor, hindi kaya linisan yung motor na. Pero salamat, ano po, pag makita niya, pag nagpumunta ako ng Tarlac, tapos iniwan ko doon, nagbasa ko, makita niyang marumi. Pagdating ko, malinis yung aking motor. Salamat. Ano po? Wala po tayong pagmamayari. Pinagtiwala po ng Diyos. Amen. Christians are managers, not owners. And this should shift our mindset doon po sa how much of my money will I give to God? Sa Diyos nga. Sa Diyos nga ang lahat. How much of my money will I give to God? Sa Diyos nga. Paano bibigay yung pera? Hindi nga sa'yo. Hindi nga sa akin. Mali yung tanong, how much of my money will I give to God? Mali. Kundi how much o how will I use God's money for His purposes? Ano? How will I use God's money for His purposes? It shift the mindset. Kasi nga, ang totoo naman, wala tayong pagmamayari. Ano po? This mindset makes money a spiritual responsibility, not just personal asset. Salamat po sa Diyos sa mga ipinagkatiwala po niya sa atin. At ako'y nananalangin na lalo pang damihan ng Diyos ang kanyang pinagtiwala sa inyo. Siya ang nagbigay sa inyo ng kakayahan upang i-produce ang lahat ng yan. And God, in His goodness, ay hinayaan po niya na ma-experience natin ng abundance galing po sa Kanya. At ano yung in return, ano po yung ating gagawin na paglilingkod? Ano po? If handled correctly, money can be a powerful tool for spiritual growth. Ano po? And magkaroon ng kingdom impact ang mga ito. Salamat sa mga pagkakataon na tayo pinagtiwalaan ng Diyos to enjoy what we have. Salamat sa kabutihan ng Diyos. But we were blessed, and God has a purpose. We were blessed to bless others. We were blessed to use this blessing for the advancement of His kingdom. Ang sabi po ng Diyos kay Abraham, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. And I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed
through you. People will be blessed through you. You will be a blessing. We all have this. Binibigay ng Panginoon. Natawag nating blessing. Not to hoard, but to be a channel of blessing and to advance the kingdom of God. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. O Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idol. Give us clean hands. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be, God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Let us sing, give us clean hands. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mabuting katiwala sa iyong mga
pinagtiwala sa amin, Panginoon. Nawa sa aming pag-spend, pagkaloob, pag-save, whatever we do with our money, ay makita, O Diyos, na ang focus namin, makita mo, ang focus namin, na sa lahat ng ito ay Ikaw, Panginoon. Teach us to give generously, to tithe, to make sacrificial choices, sapagkat pinapakita nito ang aming pagtitiwala sa iyo. Pagtitiwala na Ikaw ang magpo-provide sa amin. Pagpapakita, Panginoon, na ng pananampalataya namin na Ikaw ang aming security, not the things of this world. Makibahagi kami, Panginoon, sa godly enterprise, sa pag-win, Panginoon, ng mga kaluluwa, and even in sending missionaries locally and abroad. Salamat po. Baguhin mo yung mindset namin, Panginoon, na hindi namin pagmamayari ang mga ito, kundi kami po ay mga katiwala, at nawa kami po ay maging mabuting katiwala. Salamat po. Inaalala namin, Panginoon, sa dalangin ito, ang aming mga kapatid na nasa mga ospital. Si Darang Mirna, Panginoon, confined. Minomonitor po. Dahil mayroong duda na baka ma-stroke. We pray for her, for healing, O God, in the name of Jesus Christ. Ipuin mo ang kanyang katawan, Panginoon. We pray in the name of Jesus. Panginoon, ang kanyang katawan ay makapag-recover. At Ikaw din ang mag-provide. Naalala rin namin, Panginoon, ang magulang ni Sister Malu. Panginoon, hipuin mo ang kanyang katawan, restore mo siya, maalis sa coma, Panginoon, in the name of Jesus. Have mercy. Have mercy. Ibangon mo siya, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong paghipo sa kanyang katawan. I-restore mo ang kanyang health, Panginoon. Nothing is impossible with you, Lord. And we pray for healing, for the power of the Holy Spirit to heal and to touch her body in the name of Jesus. Inihiling namin, Panginoon, ang iyong pagpapagaling kay Matmat, is also at the hospital. Panginoon, dalangin namin kung ano man yung mga bakterya na sa kanyang katawan, sa kanyang tiyan, Panginoon, maalis, maging normal, Panginoon, ang digestion, magkaroon ng muli na gana sa pagkain, Panginoon. Lord, tinihiling namin ng iyong pagpapagaling. In Jesus' name. Sa mga kapatid namin na mga mayroong karamdaman, Diyos, let your healing power be upon them. Mga inuubo, mayroong mga infections, Panginoon. Naalala rin namin si Ching Minerva, Panginoon. Your complete healing para sa kanya. Salamat po. Salamat. Sa mga anak mo, Panginoon, na mayroong mga dinaramdam sa kanilang mga katawan, mga panghihina ng katawan, Lord, in the name of Jesus Christ, pagalingin mo po kami, O Diyos, ay umaasa sa iyong mga dakilang gagawin, Panginoon, sa kanilang mga buhay, pagpapagaling, pagpo-provide ng mga pangangailangan, sapagkat Ikaw ay Diyos, mabuti at tapat. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Inihiling namin, O Diyos, na kami po ay makapagtapat anuman ang aming kalagayan. Makapagtapat, Panginoon, sa iyo sa paglilingkod. Makapagtapat, Panginoon, sa aming mga pagkakaloob. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah.
ang iyong mga anak, Panginoon, na narito. Pagpalain mo po sila. Iparanas ang biyaya ng Panginoong Yesukristo. Ang pag-ibig ng Ama, ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone.